Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. So, good morning everyone. So, your personal development. So, for today, we will tackle the lesson 11, persons and careers. So, before we proceed to our lesson, so we have objectives. So, at the end of this module, you will be able to explain that understanding different factors, career development concept, and personal life goals influence career planning and decision making. So, identify career plans based on the identified career option so to attain personal life goal. So, here's our objectives that we need to accomplish for today's lesson. So now let's proceed to the first one. So persons and career. So the first one is career basic concept. So career basic concept, your career basically dictates a lot of things in your life. It can determine the kinds of lifestyle that you will be leading. My career abilities, skills, personality and interests, social and economic condition, family, childhood, fantasies, gender, culture, quality of relationship that you have with people around you, like your family and friends. The kind of balance you will be able to keep with your life and your responsibilities. So, pag sinabi natin career basic concept, ito ay ang karera ay ang pamatagalang landas ng trabaho o propesyon na pinipili ng isang tao. Ito ay hindi lang basta trabaho. Ito ay sunod-sunod na hakbang o karanasan sa isang particular na larangan na nagdudulot ng pag-unlad sa kasanayang posisyon at kita. So, ang pagkakaiba ng career at trabaho, maraming pansamantala lamang para kumita ng pera. So, halimbawa, taga-benta sa tindahan. So, ang karera naman ay pangmatagalang plano para sa personal at professional na pag-unlad. So, halimbawa, maging marketing manager o negosyante sa larangan ng sales. So, ang mga halimbawa ng career, ito ay guro o educator, inhenyero, nurse o doktor, abogado, artista o director, negosyante or programmer or IT specialist. So, paano nagsisimula ang karera? Number 1, pagkilala sa sarili. So, ano ang hilig mo? Ano ang talent mo? Number 2, pag-aaral at pagsasanay. Kumuha ng kurso o degree na may kinalaman sa gusto mong karera. Number 3, pagsisimula sa entry level sa natrabaho. So, magsisimula sa mababang posisyon at dahang-dahang umakyat. Number 4, pagpapalawak ng karanasan at kasanayan. Number 5, and lastly, pag-abot ng mas mataas na posisyon o paggawa ng sariling negosyo. So, bakit mahalaga ang career? Para sa financial stability, para sa personal fulfillment o kasiyahan sa ginagawa. Number 3, para sa mas magandang kinabukasan. And lastly, para makatulong sa pamilya at community. So, yun po si career basic concept. So now let's proceed to the career concept. So the first one is job. A job is a position an individual holds doing specific duties. So for example, if you will look closely at the job of a lawyer, you can see that a lawyer's job is working as an associate in X law firm. So pag sinabi natin job, ito ay trabaho. Ay isang gawain o posisyon na ginagawa ng isang tao upang kumita ng pera. So karaniwan, ito ay may tiyak na oras, lugar, tungkulin, maaaring itong pansamantala o paulit-ulit at hindi palaging konektado sa long-term goal o position. So ang mga katangian ng isang trabaho, may bayad o sweldo, may takdang oras, so halimbawa 8 a.m. to 5 p.m., may tungkulin o responsibilidad, maaaring pansamantala lang, at higit sa lahat, hindi kailangang related sa iyong posisyon o long-term plan. So mga halimbawa ng trabaho, cashier sa grocery, construction worker, waiter sa restaurant, janitor, taga-benta ng tindahan, or factory worker. So, paano nauugnay ang trabaho sa karera? Pagsisimula. So, number 1, pagsisimula. So, karamihan sa mga tao ay nagsisimula sa trabaho bago buuin ng isang career. And number 2, pagkuha ng karanasan. So, sa pamamagitan ng trabaho, natututo ka ang skills na magagamit sa mas mataas na posisyon. And number 3, pagdiskubre ng gusto mo. So, maaaring sa pagtatrabaho mo, madidiskubre sa trabaho mo, madiskubre mo kung anong larangan ang gusto mong tahakin bilang career.
And lastly, is pag-akyat sa mas mataas na antas. Kapag nagtuloy-tuloy ka sa isang larangan, maaari mo itong gawing career. So halimbawa, si Ana ay nagsimula bilang crew sa fast food trabaho. So habang tumatagal, pinili niyang mag-aral ng HRM at naging restaurant manager siya. So ngayon, plano niyang magtayo ng sariling kainan. Ito ang kanyang karera sa food and hospitality. So yun po ang ibig sabihin ni job. So now let's proceed to the next one. It's occupation. An occupation is defined as the similar work for which people have similar responsibilities and for which they develop a common set of skills and knowledge. For example, people who are in the mental health occupation would include psychologists, clinical psychologists, counselor, and psychiatrists. So pag sinabi natin occupation, ito ay tumutukoy sa uri ng trabaho o gawain na ginagawa ng isang tao bilang kabuhayan. So ibig sabihin, ito ang pangunahing pinagkakakitaan ng isang tao base sa kanyang kasanayan o pinag-aaralan. So ito ay mas pangkalahatang termino kaysa sa job at bahagi rin ito ng career. So sa Tagalog ng occupational, ito ay hanap buhay, profession, gawain, or kabuhayan. So ano nga bang pagkakaiba ng occupation sa job at career? So si job, tiyak na posisyon o trabaho sa isang kumpanya. Sa Tagalog, trabaho. So occupation naman, uri ng gawain ng nagbibigay ng kabuhayan. So ang career naman ay pangmatagalang landas ng trabaho at pag-unlad. So ang mga halimbawa ng occupation, guro, doktor, mekaniko, magsasaka, manunulat, ininyero, carpintero, and nurse. So ang halimbawa nito, kung ikaw ay nagtatrabaho bilang guro sa isang eskwelahan, ang iyong job ay guro sa XYZ school. Ang iyong occupation ay pagtuturo. At kung ito ang gusto mong tatahakin panghabang buhay, ito ay bahagi ng iyong career bilang isang educator. So, ulitin ko lang, si job, particular na trabaho o posisyon. Si occupation naman, uri ng gawain or hanap buhay. And si career, pangmatagalang pang-professional na landas. So yun po yung difference nilang tatlo. So now, let's proceed to the what influenced your career choice. When we think about career choice, several things immediately come to mind: job description, training and education required, career outlook, and salary, but there are a number of other factors that may influence your decision. So let's explore some of these factors as addressed by multiple career development theories. So pag sinabi natin what influence your career choice, ito ay maraming bagay na nakaka-apekto sa pagpili natin ng karera. So, iyan ang tatalakayin natin ngayon. So now, let's proceed to the first influence factor. So, skills and abilities. So, skills and abilities, considering your skills and abilities and how they may fit a particular occupation, comes out of one of the earliest career development fields, three-factor theories, and is still used today. So, pag sinabi natin skills and abilities, ito ang kasanayan. Kasanayan ay mga bagay na natutunan mo sa pamamagitan ng pag-aaral, pagsasanay o karanasan. So, ginagamit ito sa paggawa ng trabaho ng maayos. So, halimbawa, pagsasalita ng English, paggamit ng computer, pagluluto, pagtatype ng mabilis, at pag-aayos ng kuryente. So, si abilities naman, ito ang kakayahan ay ang iyong likas na galing, mga bagay na natural mong kayang gawin. So kahit hindi mo pa ito pinag-aaralan. So halimbawa, matalas ang isipan, malakas ang katawan, marunong makipagbagay sa tao, mahusay sa pag-aanalisa, magaling sa paglilikha ng idea. So, pag sinabi natin skills, mga natutunang gawain. So si abilities naman, mga natural na kakayahan. So pareho silang mahalaga sa pagpili ng tamang karera. So yun po ang definition or difference ni skills and abilities. So si skills, ito ay pinag-aaralan o sinasanay. Si abilities, likas o natural. So halimbawa nga nito ng skills, pagtatype, paggamit ng Excel. So ginagamit sa trabaho. So sa halimbawa ng abilities, pagiging malikhain o mabilis matuto. So nagiging basihan para matutunan ng skills. So yun po yung difference between skills and abilities.
So now, let's proceed to the second one, interest and personality types. So Holland's career typology is a widely used to connect personality types and career fields. So this theory establishes a classification system that matches personality characteristics and personal preference to job characteristic. So, pag sinabi nating interest, ito ay ang mga bagay na gusto mong ginagawa o kinagigiliwan o pinagtutuunan mo ng pansin kahit walang pilit. So ito ang mga gawain na nagpapasaya sa iyo at nagbibigay ng gana. So maaaring konektado sa hobby, talento o pangarap. So halimbawa, mahilig kang magbasa ng libro. Interesado ka sa pag-aalaga ng hayop. Number 3, gustong-gusto mong magluto. Hilig mo ang pag-edit ng video o pagkuha ng litrato. So, bakit mahalaga sa career ang interest? So, ang interest ay nakakatulong sa pagpili ng tamang karera. Kapag may interest ka sa isang bagay, mas nagiging motivated kang magtrabaho at mas madali kang matuto. So, sa personal na buhay naman, ang personal na buhay ay tumutukoy sa mga bagay na nangyayari sa labas ng iyong trabaho o paaralan. So, kasama rito ang pamilya, relasyon, kalusugan, pananampalataya at mga personal na layunin o problema. So, ang mga halimbawa nito ay responsibilidad sa pamilya. So, pag-aalaga sa anak o magulang. So, pangalawang halimbawa nito ay kalagayan ng iyong kalusugan. Pangatlo, relasyon sa kaibigan, asawa o kapatid. Pang-apat, personal na paniniwala o relihiyon. And lastly, pamumuhay o lifestyle mo. So, bakit ito mahalaga sa career? Ang personal na buhay ay nakaka-apekto sa pagpili ng trabaho. So, halimbawa nito, kung may pamilya ka na, baka piliin mong magtrabaho malapit sa bahay. Pangalawa, kung may health condition ka, baka piliin mong magtrabaho sa hindi stressful na environment. And lastly, kung may relihiyosong paniniwala, pipili ka ng trabaho na hindi kontra sa iyong paniniwala. So, ang pagkakaiba ng interest and personal na buhay, si interest, mga bagay na kinagigiliwan mo. And si personal na buhay, kalagayan sa labas ng trabaho. So, yun po yung difference ni interest and personality type. So now, let's proceed to the third one, so life roles. Being a worker is just one of your life roles. In addition to others such as student, parent, and child, Super's lifespan theory directly address the fact that we each play multiple roles in our lives and that these roles change over the course of our lives. So, pag sinabi natin life's role, ito ay tumutukoy sa iba't ibang papel o tungkulin na ginagampanan ng isang tao sa kanyang buhay. So, sa bawat yugto ng ating buhay, meron tayong iba't ibang responsibilidad depende sa ating edad, sitwasyon at relasyon sa ibang tao. So, mga halimbawa ng life roles, anak. So, anak, tungkulin mong gumalang at tumulong sa magulang. Pangalawa, mag-aaral o estudyante. Papel mong matuto, mag-aral at magsanay para sa kinabukasan. Pangatlo, trabahador or empleyado. Tungkulin mong gampanan ng trabaho ng maayos at maging responsible sa trabaho. Kapatid, nagpapakita ng pagmamahal at suporta sa mga kapatid. Panglima, kaibigan. Pagbigay tulong, pakikisama at tiwala. Number 6, mamamayan. Sumusunod sa batas, makibahagi sa komunidad at tumulong sa bayan. So, pangpito, magulang. So, responsibilidad mong alagaan, turuan at gabayan ang iyong mga anak. Asawa, magpakita ng paggalang, pagmamahal at suporta sa asawa. And lastly, tagapayo or gabay. So, sa pagtanda, maaaring gumanap ka bilang mentor o advisor sa iba. So, bakit mahalaga ang life roles? So, nakakatulong ito para balansihin ang buhay, hindi lang puro trabaho, hindi lang puro pamilya. So, tinutulungan tayong kilalanin ang ating mga responsibilidad sa iba't ibang aspeto ng buhay at nagiging gabay sa paggawa ng desisyon, lalo na pagdating sa career at personal life. So, tandaan, ang bawat tao ay may iba't ibang papel sa buhay. Ang mahalaga ay may natututong balansihin ang mga ito para sa isang masaya at matagumpay na pamumuhay. So, yun po si life roles.
So now, let's proceed to the previous experience. So, Chromebolt, social learning, and plan happenstance theories address factors related to our experience with others and in previous work situations. Having positive experience and role models working in specific careers may influence the set of careers we consider as option for ourselves. So, ano nga ba ang previous experience? So, ito ay tumutukoy sa mga dating trabaho, responsibilidad, o gawain na naranasan mo na noon, lalo na yung may kinalaman sa trabaho, volunteer work, o anumang skills building activity. So, ito ay mahalagang bahagi ng iyong resume o aplikasyon. Dahil dito, nakikita ng employer kung ano na ang alam mo at kung gaano ka kahanda sa bagong posisyon. So, sa Tagalog, sa Tagalog, ang previous experience is naunang karanasan. So, maaari rin itong tawagin dating trabaho, dating mong responsibilidad, nakaraang karanasan sa trabaho. So, ang mga halimbawa ng previous experience is dating naging crew sa fast food. So, natutong makipag-usap sa customer, magtrabaho sa ilalim ng pressure. 2. Naging volunteer sa feeding program. 3. Nagtrabaho bilang assistant sa opisina. And lastly, naging freelance graphic designer online. So, bakit mahalaga ang previous experience? So, pinapakita kasi nito ang mga kasanayang mayroon ka na. At nakakatulong ito sa pagkakaroon ng mas magandang tsansa na matanggap sa trabaho. And ipinapakita nito na may alam ka na sa takbo ng trabaho o industry. And lastly, nakakatulong ito para matukoy kung anong career path ang bagay sa iyo. So, si previous experience, so naunang karanasan sa trabaho o volunteer, so sila yuning pinapakita ang mga natutunan at naranasan mo noon. And lastly, halaga, nagpapataas ng tsansang bagong oportunidad. So yun po si previous experience. So now, let's proceed to the next one. So culture. Culture is a racial and ethnic background as well as the culture of an individual regional area, local community, and extended family may impact career decisions. Our culture often shapes our values and expectations as they relate to many parts of our lives, including jobs and careers. So, pag sinabi natin culture, ito ay kultura na tumutukoy sa kabuuan ng mga paniniwala, tradisyon, gawi, wika, pagkain, sining at pamumuhay ng isang grupo ng tao. So ito ang nagpapakita sa isang lipunan, pamilya o bansa at naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. So ang mga aspeto ng kultura, ito ay wika. So halimbawa nito Tagalog, Cebuano, Ilocano, or Ingles. So pangalawa, pagkain. So halimbawa nito yung adobo, sinigang, lechon, and pangatlo, relihiyon o paniniwala. So halimbawa nito is Kristyanismo, Islam, paniniwala sa pamahiin. Number 4, kasuotan. So halimbawa nito is Barong Tagalog, Barot Saya, and number 5, pag-uugali o asal. Halimbawa, pagmamano, paggalang sa nakakatanda. 6, sining at musika. So halimbawa, sayaw ng tinikling, kundiman, or OPM song. So, and lastly, is pista or tradisyon. So, halimbawa, Pasko, Flores de Mayo, or Festival Das. So, ang mga halimbawa ng kulturang Pilipino, ito ay kilala sa pagiging magalang, mapagkawang-gawa at malapit sa pamilya. So, bakit mahalaga ang kultura? So, nagbibigay ng pagkakakilanlan sa isang grupo o tao. Nagsisilbing gabay sa kilos at desisyon ng mga tao at nagpapalalim ng respeto sa iba't ibang paniniwala at lahi. So, si kultura, ito ay kabuuan ng paniniwala, kaugalian, wika, tradisyon at pamumuhay ng isang grupo. So, mahalaga dahil nagbibigay ng identity na nagtuturo ng tamang asal at nagpapalapit sa mga tao. So, yun po si culture. So now, let's proceed to the next one. So gender. So both men and women have experienced career-related stereotypes. Gender is a factor included in multiple career development theories and approaches including social learning and multicultural career.
counseling. So how we view ourselves as an individual may influence both the opportunities and barriers we perceive as we make career decisions. So pag sinabi natin gender, ang kasarian ay tumutukoy sa panlipunan at kultura na nagpapakilala ng isang tao bilang lalaki, babae at iba pa. So, ang gender sa konsepto ng karera ay tumutukoy sa mga papel, inaasahan at oportunidad na ibinibigay o pinapatol sa mga tao batay sa kanilang kasarian, lalaki, babae o iba pa sa mundo ng trabaho o profesyon. So halimbawa ng mga isyong may kinalaman sa gender sa karera, ito ay gender stereotyping, pagkakahon ayon sa kasarian. So halimbawa, paniniwala na ang mga lalaki lang ang bagay sa pagiging inhinyero at ang mga babae lang ang bagay sa mga pagiging guro o nurse. And gender inequality, gender discrimination, gender roles. So yun po yung mga halimbawa ng isyung may kinalaman sa gender career. So ang layunin ng gender awareness sa career, pantay na oportunidad, pagwawasak sa stereotypes, paglikha ng mas inklusibo at patas na lugar ng trabaho para sa lahat. Ang gender sa konsepto ng karera ay mahalaga upang masiguro na patas ang pagtrato sa bawat isa sa trabaho at hindi nababase sa kasarian ang pagtingin sa kakayahan o oportunidad ng isang tao. So now let's proceed to the social and economic condition. All of our career choice takes place within the context of society and economic. Several career theories such as social cognitive, career theory, and social learning address this context in addition to other factors. So pag sinabi natin social and economic condition, ito ay ang impluwensya ng panlipunan at pang-ekonomiya kalagayan sa pagpili ng karera. So ang pagpili ng karera ng isang tao ay malaki ang naapektuhan ng kanyang panlipunang kalagayan tulad ng kultura, edukasyon at pamilya. Gayon din ng pang-ekonomiyang katayuan gaya ng kita, access sa oportunidad at estado ng kabuhayan. So panlipunang aspeto sa pamilya. So madalas ang pamilya ang unang impluwensya ng pagpili ng karera. Kultura at komunidad. May mga karerang ituturing na mas prestigiyoso o katanggap-tanggap sa ilang kultura. And lastly, edukasyon. Ang kalidad ng edukasyon at mga oportunidad sa pagkatuto ay may malaking epekto sa karerang maabot ng isang tao. So, pang-ekonomiyang aspeto naman, kita ng pamilya. Kung mababa ang kita ng pamilya, maaaring piliin ng isang tao ang trabahong madaling pasukan kahit hindi ito tugma sa kanyang interes. Number 2, pagkakaroon ng resources. Ang access sa training, edukasyon o scholarship ay maaaring magpabago ng landas ng karera. Now, lastly, kalagayan ng ekonomiya. Kapag mas marami ang trabahong in demand sa isang particular na industriya, dito madalas tumutungo ang mga naghahanap ng trabaho. So halimbawa, isang estudyante galing sa mahirap na pamilya ay maaaring pumili ng kursong mabilis makapagtrabaho tulad ng caregiving o technical vocational courses, imbis na kumuha ng mas matagal na kurso tulad ng medisina dahil sa limitadong kakayahang financial. So yun po si social and economic condition. So now let's proceed to the next one. So work with your career counselor. It is important to understand that career choice is not made based on any one factor. Our choices are subject to many influences, individual, cultural, social, and environmental. The combination and interaction of various influences on your decision making are unique to you and your situation. So pag sinabi nating work with your career counselor, ito ay pakikipagtulungan sa iyong career counselor ay mahalagang hakbang sa paghahanda para sa iyong hinaharap na trabaho o propesyon. Ito ay nangangahulugang makipag-ugnayan at makipag-usap ng maayos sa tagapayo sa karera upang matulungan kang makapili ng tamang kurso, trabaho o landas sa buhay batay sa iyong interes, kakayahan at layunin. So ano ang ginagawa ng career counselor? Ito ay tumutulong sa iyo na kilalanin ang iyong mga talento at hilig, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kurso, trabaho at oportunidad, tumutulong sa paggawa ng career plan o plano para sa hinarap, at higit sa lahat tumutulong sa iyo kung nalilito ka o hindi ka sigurado sa tatahaking landas. So bakit mahalaga ang makipagtulungan sa kanila upang malinawan ka na kung anong kurso o trabaho ang akma sa iyo? Pangalawa,
upang makaiwas sa maling desisyon. Pangatlo, upang magabayan ka sa bawat hakbang at higit sa lahat upang magkaroon ka ng confidence. So halimbawa ng pagkipagtulungan, pagsasagot sa mga career assessment test na ibinibigay nila. Pangalawa, pagtatanong tungkol sa iba't ibang kurso o trabaho at higit sa lahat, pagdalo sa counseling session o career seminar. So yun po ang work with your career counselor. So now, let's proceed to the last one. So childhood fantasies. What do you want to be when you grow up? You may remember this question from your childhood, and it may have helped shape how you thought about careers then, as well as later in life. Career counseling theories are expanding as programs related to career choice are developed for all age, including the very young. So, pag sinabi natin childhood fantasies, ito ay tumutukoy sa mga pangarap, imahinasyon, o mga larong bata na nabubuo sa isipan ng isang bata habang siya ay lumalaki. So, karaniwan ito ay bunga ng kagustuhan, kuryosidad, o impluensya mula sa mga napapanood, nababasa, o nakikita sa paligid. So, ang mga pantasyang ito sa pagkabata ay kadalasang puno ng kababalaghan, mahika o di pangkaraniwang mga pangyayari. So halimbawa, maaring mangarap ang isang bata na maging superhero, prinsesa, astronaut, doktor o kahit isang hayop. Hindi ito nangangailangan ng lohika. Ang mahalaga ay ang kasiyahan at paglalakbay ng imahinasyon. So mga halimbawa ng childhood fantasy, pagnanais na lumipad kaya ng isang ibon o superhero. Pag-iisip na may kaibigang hindi nakikita. Pagnanais na tumira sa palasyo o sa isang enchanted kingdom. So, yun po yung mga halimbawa. So bakit mahalaga ang childhood fantasy? So, nagpapalawak ng imahinasyon. So, mahalaga ito sa pagbuo ng pagkamalikhain ng bata. And lastly, tulong sa emosyonal na pag-unlad. Natututo silang mag-isip, umunawa, maglaro ng may layunin. So, yun po si childhood fantasies. So now, let's proceed to your activity. So in your activity direction, so using the format above, make your own career decision wheel. So make us of another sheet to do it. So career decision. So here's our example. If as you can see, we have a feature. So career planning. So andyan na rin yung mga examples kung anong gagawin nyo sa career decisions wheel. So here's our rubrics on how to grade your activity. So your work will be graded using the criteria below. So number 1 is creativity, 20 points, uniqueness of design use, 20 points, and informative, 10 points. So the total is 50 points. So here's our rubrics on how to grade your activity. So, and that's our lessons for today. So, I hope you learn a lot in this lesson. So, if you have any question, clarification about this lesson, activity, or quizzes, don't hesitate to chat me, okay? I will help you. So, thank you and goodbye. Have a nice day.